Good morning, good morning. Time check tayo. That is 7:37 in the morning. Good morning ulit. Mga boss, topic natin for today, i-share ko po sa inyo kung paano ko nakuha yung materialis ko at bakit. Ganun. Unang-una po, sa Butuan City, San Vicente po yung may-ari ng manok. Pero yung pinakamay-ari po talaga is Cebu. Si ano ba yun? Si anong pangalan ng breeder na yun? Si Duwit Lapido. Ganun. Yung mga hatch niya, yun. O, bago ko nakuha yung manok, may usapan kami ng ex-kapitan dito sa Butuan San Vicente. Siya lang naman yung yung mabigat na tao dito sa San Vicente. Ex-kapitan na yon. Mayaman din naman yun. Hindi lang mayaman, mayaman. Ngayon, sinabihan niya ako na kukunin ko yung lupa ng malugang ko. Kukunin niya daw yung lupa ng malugang ko, bibilin niya daw, paliton daw niya. Pero now, then I said na, sige kap. Try na ako makumbinsi ang ako gangan kay nag-tell mong gusto na din niya ibaligya ang lupa. So, ako istorya ako gangan about ana na pwede na lang niya ibaligya ang lupa kay mura man gyapon di man sila maka-afford sa tambak kay bahaan man to na yuta. O ano kasi yung lupa na yun masyadong malalim, kailangan pa talaga ng additional na tambak. Yun, sabi ng magulang ko, hindi muna natin ibibinta yan, hindi pa natin kailangan ibinta. Hinayaan ko lang, sinabihan ko si kapitan ganun. Pagdating ng mga ilang linggo o umabot ng isang buwan, sinabi na sige, bibenta na nila yung lupa. Ngayon pinuntahan ko yung ex-kapitan na yun. Yun yung may-ari ng manok. Sabi niya sa akin, sinabihan ko, Kap, hindi pa daw niya ibebenta. Sabi ni kapitan, pag nakuha natin yung lupa ng ugangali mo, I give you 50,000 cash incentives, commission, then I give you 1 broadcock and 1 pullet. Sabi ko, sige Kap, I do my best. Ngayon, bumalik agad sa bahay. Hindi ko akalain na ibebenta na pala ng yuta. Yung sinabi ng malugang ko, puntahan mo na si Raul Karampatana kasi pangalan nun eh. Puntahan mo na si Raul, sabihin mo na ibebenta na natin ng 1.1 million. Ano yun eh? 1,500 square meters lot. With titulo yun. Ngayon, tuwang-tuwa ako kasi bibenta na nila eh. Kasi akalain mo may 50,000 pa ako at may materialis pa ako na breeding. Tuwang-tuwa ako ng time na yun. Kap, punta na ako bahay nila Kap. Punta na ako, Kap, bibenta na ng malugang ko yung lupa worth of 1.1 billion. Sabi ni kapitan, di kaya ang 1.1 million kasi yung lupa ninyo masyadong alanganin. Kasi pahaba kasi yun, hindi palapad. Ang importante sa lupa palapad. Ngayon, sabi niya, ang kuha ko lang is 900,000. O sige go, okay na sila. Punta ko agad sa bahay. Sabi ko, ma, 900 lang po ang ni Kap. Habol niya. Nag-usap-usap sila magkakapatid. So, okay naman yung price na 900. Pero pag okay na yung 900 na price, bigla na lang naglaho ang transaction na yun. Bigla na lang nawala. Hindi na tuloy ba? Wala na dayon. Kumbaga, wala nagipansin ni kapitan. Mga umabot na isang taon. Mahigit. Isang taon. Kusang galawan, nawala na ako ng pag-asa nun. Ngayon, pagdating ng taglagas na, yung walang-wala na talaga ba, nagkasakit pa yung malugang kong lalaki. Ngayon,
Sabi ng malungong babae, tara punta natin si Kapitan, ibebenta na natin ng lupa kahit pagkano lang kuha niya. Ngayon bumalik kami dun. ako nagda-drive ng tricycle namin. Nakasakay yung mama ko, anak ko, ganun. Yung anak kong babae maliit. Punta kami ng San Vicente, Mandakpan. Yun. Doon namin pununtahan si Kapitan sa malawak niyang basakan. Akalain nyo 74 hectares yung basakan niya sa San Vicente, na yung buo lang. Yung buo na 74 hectares. Hindi pa kasali yung nasa ibang barangay. Marami talaga siyang basakan, ganoon siya kayaman. Kasi matalino kasing tao eh. Ganun. Ngayon, pinuntahan namin. Yun nga, na-close nga yung deal. Na-close na naman ulit. Nagiging na lang. Nagiging 600,000 na lang. Yung 1.1 million, nagiging 600,000 na lang yung benta nila. Ngayon sabi ko wala akong pakialam. Sabi ko sa sarili ko wala akong pakialam kung ilan ang binta ninyo. Basta yung importante sa akin yung materialis ko. Bahala, wala na yung cash na 50,000 na sinabi niya. Pero yun, close ang deal. Babayaran bukas, ganun. Tuwang-tuwa yung mga ko. Side ng malugang ko, tuwang-tuwa sila kasi magkakapiran na sila eh. Hindi naman sila wala namang mga trabaho mga kapatid nun. Yun ang nila. Ngayon, kinabukasan, binayaran nga. So sabi ko, Kap, alam na yung materialis ko. Sabi niya, punta ka ng farm. Ganun. Kinuha ko yung materialis. Yung isang, pinili ko talaga yun. Yung Blolex na parang Gilmore, sabi ng isang hunter, pumpkin daw yun eh. Pero Gilmore naman talaga siguro yun. Tapos yung babae naman is 5-piece sweater. Kasi si Kapitan mahilig talaga sa maraming palo ang manok. Marami pong pumalo ba. Yun talagang sweater, marami kong pumalo. Yun, nakuha ko. Alam nyo ba kung saan galing yung manok na yan? Galing yun kay Do It Lapido. Nakalimutan ko lang ang pangalan ng farm niya. Ang bili ni Kapitan nun, 25,000 yung broadcock. Actually hindi naman talaga broadcock, yung nilalaban niya yun. Yun lang ang natira na hindi niya nalaban kasi pagdating kasi ng conditioning ng handler naglalagas, naglulugon, kaya hindi na malaban. Sa 7 na binili niya, sa 7 ganun kamamahal na manok, 6 yung nalaban niya, walang talo, lahat na nanalo. Yun lang ang pinili ko dahil hindi pa yun nalaban. Maganda yung broodcock yun kasi nananalo yung mga kapatid niya, 6 yung mga kasama niya. 6 yun eh, yung 6 yung nanalo. Pero yung 6 lahat namamatay na. Siguro dahil natalo na, dahil nanalo na ng ilang beses, kaya natalo na naman. Ngayon, alam niyo ba kung anong ilang amount ng bili ng manok na yun? Yung broodcock natin is 25,000. At yung pullet naman 12,000 yung bili niya nun. So yung dalawa lang 37,000 ang amount nun. So okay na sa akin yun. Kahit hindi niya nga ako binigyan ng 50k, binigyan niya ako 10k. Yung pumunta kami ng Davao na sumali siya ng big event, 7 Stag Derby Davao, Tagum. Doon binigyan niya ako ng advance payment sa akin, sa commission ko is 10,000. Yun lang nabigay ni Ka, pero ayos na sa akin yun. Yun guys, ganun katindi yung materialis natin guys, boss. Kaya sa mga hilig bumili dyan, baka next month o next year provide na tayo ng stag, pullet, material, na tayo. PM lang kayo boss. Quality po yung natin, mga manok natin. Kahit hindi naman kagaya sa iba na masyadong mahal, pero ayos na po yung manok natin. Maabangan nyo naman eh. Baka susunod magbibideo na naman ako about, kasi lilipat ko yung manukan ko eh. Nakabuo na ako ng bago na malapit lang sa bahay. Maalagaan na natin ng maayos. Yan lang guys, boss, yan lang. And good morning. Ingat. Bye bye.